beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan ko, naku po, matindi ito mga kababayan ko. Binaon! Naalala nyo ba to? NBI ang umano'y prostitusyon at paggamit ng iligal na droga sa isang family KTV sa Pasig City. Dawit sa Sabi ni Saldi ko, si Mima Sir, laki ang talent Pinon, kaya tumangos ang ilong nun. Dati ilong Ranger, ngayon, ang tangos na. Oh! Oo nga! Di ba? Alam ng marami yan dyan. Hindi naman kailayo sa inyo. Di ba? Alam naman ng marami yan dyan eh. Nakuha na balisan kayong, GJ ang, ang bilis. Siyempre! Tuloy na. iskandalo ang anak at asawa ni former Congressman Mike Defensor. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa NBI sa Maynila. Andrea, ano ang iyong update? Corina, tama ka, malalaking mga pangalan nga ngayon nadadawit dito sa tinukoy na sex at drug den na sinalakay kamakailan lang ng NBI sa isang high-end KTV sa Pasig City. Kausapin natin to si Sharon na para hindi maligaw. Hindi ko kini-question ang money. Ang pagiging totoo niya, alam mo, malaking koneksyon ng money. Naiiba ang opinion ng isang tao dahil sa money. Iba ang bubo lalabas sa bibig dahil sa money. Kaya kailangan i-connecta natin sa mga katulad namin, sama nyo ko, ng mga vlogger. Malaking bagay ang money. Maniwala kayo. Diba? Ang pagiging totoo niya, kanino talaga siya sa vlogging niya, ang gusto ko sa vlogging na pinapanood ko. Kasi nga, ganito yun. Si Sangkay, loyal yun kay Marcos. Marcos Sr. At kay Pangulong Bongbong. Yun. Doon lang yun. Hindi yun, loyal kanino kahit kanino. Pag mali yun, parang ako. Ganon. Tuloy. Sa mga sinampahan ng reklamo ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Yes. Yan na nga po mga kababayan, Grabe si Mike Defensor, Sabi ni Mike Defensor, mga kababayan, Sabi Mike Defensor, bakit ba? Pinipersonal kami, pinopolitika kami. Ganyan, Unang-una, Mike Defensor, tang-ina mo. Paano kang popolitikahin? Wala kang ang posisyon sa gobyerno. Hindi ka naman nanalong mayor. Pulelat ka nga Di ba? Paano kang popolitikahin? Hindi ka naman nanalong mayor, kulelat ka. Wala ka ring hinahawakang posisyon sa gobyerno. Paano ka popolitikahin? Tama, mali. Kaya ngayon, ang nangyari mga kababayan, syempre, may mga katulad niya na nagtatanggol sa kanya. Yan, Sabi dito, ganito kabobo tong hayop na to, Nag-iisip ba kayo, mga bangag? Kita nyo mga kababayan, Sino ba mayor sa Pasig? Bakit si Mike Defensor sisi nyo sa KTV bar na yan? Di ba siya Pasig yan at hindi sa Quezon City? Bubo! Ganito kasi katanga yung mga DDS. Kaya mga kababayan, maraming nagiging tanga sa kakapanood sa kanila bakit? Yung kanilang logic, yung kanilang pangangatwiran, tignan nyo naman mga kababayan. Wala daw, saan? Sa Pasig. Wala sa Quezon City. Quezon City, nasa Pasig. Hindi naman daw mayor. Sino? Si Mike Defensor. Tanga. Diba? Napakatanga. Bobo pala to halimbawa mga kababayan. Ang katwiran nila, nasa Quezon City ka. Huwag kang magtayo ng negosyo na illegal
sa Quezon City. Dapat magtayo ka sa Maynila, sa Marikina, sa Makati, para hindi ka masisi. Ganun. Gonggong, di ba? Di ba? Mga kababayan ko, ang pinag-uusapan din sino ang may-ari? Kahit pa sa tuktok ng bundok ng Mount Apo, ilagay mo yan basta illegal, at ikaw ang may-ari niyan, mananagot ka, bobo. Ewan ko ba bakit itong mga didis ganito pinapanood, ano? Ganito na mukha, bobo pa. Sinong matinong DDS dyan? Idibang nyo nga ako. Oh, tama ba yung kanyang pangangatwiran? Sige nga. DDS. Oh, nasa na si Saldi ko? DDS yan eh. Oy, DDS, nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Oh, idibang mo nga ako. Kung mali ako. Putik na yun, oh. Oo, kailangan siguro, sabi nila, sisihin nyo sino? Si Vico Soto. Hindi si Mike Defensor. Tanga. Ang pamilya nga ni Mike Defensor ang may-ari. Diyos ko, kahit saan mo tayo yan. Di ba, no, Alicia Duran, ano? Ha? Bubo! Ang tatanga, papangit na, tatanga pa. Oh, di ba? Yan, tignan nyo. Oh, yaan ho, ang ano, ang kampo ng mga Duterte, itong mga DD shit. Mukha ng mga tae, bobo pa. Oo, mukhang ang utak naging tae na rin. Ngayon, mga kababayan ko, nako, ito ang sagot naman. Oh. Yan, mga kababayan ko. Ano ang sagot? Eto. Kung meron kayong ginawang illegal, dapat, mga kababayan, ay panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat iniisip na nila ito. Di ba? Tama naman. Kung meron kayong ginawang illegal, dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat inisip na nila ito. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political front. Tapos ngayon, may nangyayaring illegal, involve yung pamilya mo, i-connect mo nyo sa politika. Tama naman si Melvin Matibag din mga kababayan ko. I think that is not fair to the men and women of the law enforcement. Totoo! Ay, mamaya, paalala niyo yung ibubuking natin, Yung kuni-question pa kung bakit kailangan daho. Mga bobo talaga itong mga Martinico, Nag-post kasi ako, daho itong cabinet secretary na bayaran ng China. Nakuha nyo? Sino itong cabinet secretary na bayaran ng China? Sabi nila, bakit may daho pa? Bubo ng mga Martinico, no? Yung ang iba, mayroon pa nga, blind item pa nga, Tatanga, no, mga kababayan. Nakakalungkot lang, minsan naging kakampi natin yung mga tanga na yan. Di ba, no? Minsan, nakakalungkot, Minsan naging kakampi mo yung mga tanga na yan, eto na, bumanat na ho, mga kababayan, si Belvin Matibag, bukod dyan, pasok. Tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasi nungalingan po. Hawak ko po dokumento, ang lease contract was signed 2025, ang nakapirma, asawa po niya. Kita nyo, mga kababayan ko? Sabi ho ni Director Melvin Matibag, mga kababayan, ay sino ang nakapirma? Ang asawa mo Itong si Bingot, itong si Defensor, masyado kang defensive Kasi yung mga kababayan, isipin nyo ito'y katwiran ko lang, katwiran ko. Aminado ka na iyo yung building. Aminado ka na nagpapaupa ka. Sabi mo, ikaw nagpapaupa. Di ba? Mga kababayan, ang tanong ko, putik na yan, sige na, hindi na iyo yan, ipagpalagay lang natin. Hindi ba dapat matuwa ka? Kasi merong umuupa sa'yo na illegal ang ginagawa, pero hindi mo alam? Di ba dapat matuwa ka?
Ang nakakapagtaka sa'yo, imbis matuwa ka, mukhang dinidepensa mo pa. Nauuna yung galit na, bakit ganyan magagit? Ay, kung ako ho yun, kung ako'y totoo, na hindi ko alam na may umuupang ganon sa aking establishmento, matutuwa ho ako eh. Ay, maraming salamat. Maraming salamat, Director. Ganon ang sasabihin ko. Maraming pong salamat, Director Melvin Matibag, sa inyo pong pagkakadiskubre ng mga umuupa sa akin na meron palang nangyayaring kantutan at droga. Drug din. Ginagawa nilang drug din yung inuupahan nila sa aking establishmento. Dapat gano'n. Diba? Ang katwiran mo, hindi. Ano yan? Tanim lang yan. Tanim customer, tanim droga, tanim babae. Ang daming tinanim na babae, 54. Lahat yung 54 na pek-pek na yun, tinanim sa establishmento mo? Bobo ang putang ina, do. Tatanga-tanga, tama ba? Siyempre mga kababayan, halimbawa kayo po, tayo ang may-ari ng hotel. Tayo ho ang may-ari ng ng building. Ngayon, may nadiskubre sa building natin na mayroong anomalyang ginagawa, illegal na ginagawa, bahay kantutan pala yan. O kaya naman drug din na ng pinapasok na pala yung mga droga at doon ginagawa nilang pwesto para makabatak sila. Di ba matutuwa kayo bilang may-ari? May-ari ng building na inuupahan kung yun ang sinasabi? Di ba? Matutuwa kayo, shit. Thank you po. Iba Iba, mga kababayan. Hindi ganun Nagalit pa si Mike Defensor Todo tanggi, pati yung asawa, mga kababayan nabisto. Nabisto, mga kababayan, na 2025 pa lang. Last year, ang nakapirma, mga kababayan, sa mga dokumento, asawa pa ni Mike Defensor. Pero ang sinasabi niya, 2019, wala na kami dyan. 2019, hindi ko na alam kung ano yan. Putik na yan, Ayop? Oo, di ba? Toki ni Nana. Buloy? Puta, magbigti ka na nga lang. Sige, banata mo. At pakinggan ho natin ang direktor ng NBI. Anong sabi po ni Mike Defensor doon sa interview niya kagabi doon sa isang istasyon? Matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasi nungalingan po. Hawak ko po ang dokumento, ang lease contract was signed 2025, ang nakapirma, asawa po niya. Kita nyo, mga kababayan ko, di sinungaling talaga, 2019 hindi na namin alam yan. 2025, yung list of contract ang nakapirma, yung asawa niya. Oy, wala na. Ikulong na yan. Ipakulong niyo na pati si Defensor dapat ikulong yan no? At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Oo nga. O kita nyo, mga kababayan ko, ang rehistro, ang permit sa Pasig, hanggang 2026. Sino kayo na nagsisinungaling? Mike Defensor. Todo ka ngayon sa DDS vlogger. Palibasa yung mga DDS vlogger nababayaran nyo, kaya sige lang kayo. Marami na naman ang kikita sa mga DDS vlogger. Di ba? Marami na naman kikita sa mga DDS vlogger. Bakit? Meron na naman silang gagawan ng fake news para ipagtanggol. Mga kababayan, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Tuloy. Don't challenge Mike Defensor. Pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag mong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika.
Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyo yan. Oh, kita mo? Tangina mo? Tama si Direktor. Ikaw, Mike Defensor, ang naglagay sa kantutang negosyo sa pamilya mo. Pati anak mo, oh, kita mo? Ano? Ayon nga sa aking bubwit, di ba diyan ka rin nag-oopisina? Hayop ka? Putik na yan siguro. O sige, yung mga aplikante. O idaan kay, idaan kay Mike Defensor, kay boss. Boss, may aplikante tayo, batang-bata. Ilang taon na yan? Oo, 16, boss. Pasok! Nene! Ganun no? Nene! Bakit mo gusto tong trabaho na to? Mayor, mahirap po ang buhay kailangan ko pong, ganun ang drama dyan, mga kababayan, Mayor, sir, kasi mahirap ang buhay, may sakit si nanay, may sakit si tatay, nag-aaral yung mga kapatid ko, maliliit pa, walang pandede. Ilang taong ka na? 16 po. Putik na yan, Oo. Yung iba dyan, mga kababayan, nag-iinit na yung katawan. 16, kailangan mauna ako dyan. Di ba? Tumatakbo na sa isipan, no? Tumatakbo na sa isipan, mga kababayan. Di ba na? Bebeg-bagay ko to. Ako dapat mauna rito. Ako dapat mauna po. Takina. Nene, meron ka na bang karanasan? Meron ka na bang karanasan? Sir, sa totoo lang po, hindi ko pa po nararanasang mabengbang. Puta, mga kababayan, maniwala kayo, dumalaki ang mukha niya, no? Di ba? Oo, pagka ganon, nalaman na, virgin? Tainang yan, mga kababayan, sigurado yung mukha niya, dumalaki. Oo, putik din, no? Dami nang nag-iikot-ikot sa ulo niya na ganito gagawin ko, ganyan gagawin ko. Pinag-iisipan na ng masama yan. Di ba? Nene, alam mo ba yung trabaho dito? Opo, sir. Oo. Sabi po sa akin, mag-i-entertain ng mga customer na lalaki. Di ba? Alam mo yung mangyayari? Opo. Pwede daw nilang hawak-hawakan yung masiselang bahagi ng katawan ko. Ano pa? Pwede rin nilang bayaran ang pagkababae ko. Alam mo ba kung magkano ang presyohan dito? Opo, sir, 10,000 hanggang 20,000. Nene, sabi, Nene, meron ako ibubulong. Para wala nang kita ang kumpanya, ako na magbabayad. 20,000, dadagdagan ko pa. Sige na, Nene, magbubad ka na. Ay, naku! Aray ko! Diba? Ay, meron pang gano'n, no? Bogs, huwag kang huwag kang, naku, kayong mga lalaki, sabi pa ng mga lalaki, pachuchay, sige nga, ay kapag pagka may karanasan, maganda hubog ng katawan. Wala ka bang peklat? Sir, wala po. Patingin. Pakitanggal ng blouse. Tatanggalin yung blouse, mga kababayan. Yung skirt. Tatanggalin. Ganun talaga sa interview, maniwala kayo. Yan. Paghuhubarin. Ang problema, dinadahan-dahan pa tanggalin mo yung short o yung pants. Yung skirt, yung blouse, t-shirt, pakitanggal. Ikot. Ganun di ba? May anak ka na ba? Wala po. Bakit may kamot ka? Ganun yan no? Tatanong, bakit may kamot?
Eh kasi po dati mataba po ako, pumayat lang po ako. Okay. Normal lang yan. Sige, ikaw. Pagka nakita mga kababayan na na maganda ang hubog ng katawan, nakaw! Maniwala kayo, bago mapunta yan, parang audition, bago mapunta yan sa mga kliyente, si boss muna ang nauunang tumikim sa kanila. Si boss muna ang unang tumitikim sa kanila. Meron nga akong kakilala kung ano yung mesa ni boss, doon na talaga binibengbang niya. Mesa. Ilalak yung pinto. Pak. Tawag secretary. Huwag kang magpapasok dito, alam niya na yun. Yes, sir. Ihali ka na rito. Dito, naku, mga kababayan ko. Mesa ang ginagamit nila talaga. Hindi, no? Ganyan ho, ang bahay, bahay yut-yutan, bengbangan. Yung mga boss ang nauuna. Naku, mga kababayan, yung mga boss ang nauuna dyan. Sana marunot tabo-buto yun, okay na yun. Ato na! Ikaw. Sa ngalan daw ng media ko, nag-uwi sa akin, itanong ko raw. Unahin ko na kasi kasamahan natin sa media. Ganun yun! Nagtatanong pa kayo Nagsasabi na nga ako ng totoo Di ba? Di ba? Ano, Shena? Miss Jen, sige na para hindi na kayo magtaka. Nung araw, DJ ako, DJ ako sa yung mga mga may sumasayaw na alam niyo yung pagka nanood kayo, may marinig kayo na kanta nung sinayaw ng babae. Kinanarataman ng takasyunan. Ayan na, naku, di ba? Ano ba yun, mga kantahan na yun. Yung unchanged melody, di ba? Naku, mga kababayan, ayan na, naghuhubad na. Ini-imagine mo na yung kanta na yan, yung part ng kanta na yan, tinatanggal niya na yung bra tsaka panty niya. Yung part na yan, nag-pole dancing pa yan, gumagano-gano sa pole dancing. Di ba? Disc jockey ako nung araw. Nanonood ako ng mga tumatumbling-tumbling na ganyan, mga kababayan ko. Pag tumbling, nakabukang gano'n. Tak! Gano'n. Totoo yan, yung mga, yung ilalagay nyo, yung humihit-hit ng sigarilyo. Grabe, ang daming exhibition. Di ba? Yan, sanay na sanay yung mga lalaki, dito na nga tayo kung saan tayo napupunta bengbangin mo na. Banatan mo, Direktor. Meron pong binanggit doon na hindi masyadong maganda. Kung sinabing large lang, matutuwa ang isang lalaki. Pero ang nabanggit at large. Sabi naman nung kasamahan natin sa Ang daming nakarelate, Dimples Marno po, tingnan nyo, Careless Whisper. Alam na alam nyo, Talaga, Boss Mike, baka puro kwento mo. No. Hindi ko naman maikikwento kung hindi ko nasaksihan at nagawa yan. media. Hindi raw siya yung Michael Pahati na tinutukoy doon. Nakapangalan naman niya kasi iba daw kanyang middle name. Director, ano pong masabi? Palit kayo, Mike! Magandang umaga po. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong imbitasyon at para po doon sa katanungan sa atin, kausap ko po si Michael Pahati na reporter at yan kakilala ko na matagal na. Hindi ho siya yun dahil tama po, di siya pinili at saka ang buong pangalan niya Romel Michael Pahati po. Yung pong Michael Pahati na nandoon sa dokumento Sa raid, na sa kami raid. nakuha. Nandun si Michael Pahati sa raid Base rin sa naging pagsusuri, pagsisiyasat at trade na ginawa namin, ibang tao po. At pangako ko nga po kay dito sa Michael Pahati na reporter na kaibigan natin na taga-media na babanggitin ko yun. Kaya kahit di po naitanong, talagang liliwanagin ko na hindi po siya yun. Ano po?
He may be large, but he is not at large. Yung dokumento nung Sirin, na ang nakalagay doon, Sirin doing the business type of Blue Hotel. Sapagkat yung Sirin, ang presidente at chairman po, ay yung asawa ni Congressman Mike Defensor. At Ayun, basta mga kababayan ko. Kaya etong si Mike Defensor, alam mo ikaw, tama na yung mga paandar mo. Bistado ka na eh. Di ba mga kababayan? Bistado na ho eh. Wala na. Ngayon. So ngayon binisto na nga ho ni Director Melvin Matibag na ang mga dokumento ay mga nakapangalan po sa asawa ni Mike Defensor. Kung meron man hong sisisihin, wala hong iba, kung hindi ang pamilya niya. Pinasok niyo yung illegal na negosyo eh. 'Di ba? Alangan na hindi niyo naman, mga kababayan ko, negosyo niyo. Alangan na hindi niyo alam na may ano ba tawag dyan? May nag-aanuhan. 'Di ba? Alangan naman hindi niyo alam na nagkakantutan yung mga babaeng empleyado nyo at saka yung mga kliyente nyo. Di ba? Kayo ho, mga kababayan, Elena Mercado, Jana Ponsaran, Nets Omega, Jemson Kabuteha, Aurora Hernaez. Hindi nyo alam yun? Kasi ako, alam ko yun, mga kababayan ko. Di ba, Jeff? Nagtatalik para sa conservative. Hindi nyo alam na nagtatalik yung inyong mga tauhang mga babae na napipili ng alin? Ng mga parokyano nyo. Hindi nyo alam yun? Kalokohan yun mga kababayan eh. Napakabobo nyo na lang kapag hindi nyo pa alam na na alam ng mga pamilya ni Mike Defensor yaang nangyayaring kabulastugan na yan, droga, at pakikipagtalik, prostitusyon, mga kababayan, makakarating kayo dyan. Magdala kayo ng pinakamababa dyan, mga kababayan, magdala kayo ng mga 20,000. Alam ni Mike Defensor yan, kaya bobo na nga lang ang hindi nakakaalam na alam ni Mike Defensor yan, di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.